Kung ikaw ay lampas na sa edad na 65 o may matatandang magulang na iniisip mong iuwi sa inyong tahanan, pakinggan mo ang kwentong ito hanggang dulo. Baka ito na lang ang tanging bagay na makapagliligtas sa iyo mula sa isang desisyong maaaring magdulot ng matinding pagsisisi. Ako si Amalia Rojas, 74 na taong gulang. At ang maririnig mo ay hindi isang palabas, hindi isang eksaherasyon. Ito ang buhay ko. Isang buhay na muntik ng tuluyang mawala sa akin, hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa isang bagay na mas mapanganib pa. Isang mabuting intensyon na maling naunawaan. Nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang pag-ibig ng buhay ko. Si Esteban. Halos 50 taon kaming magkasama. Nanirahan kami sa isang payak na bahay sa Villa Devoto sa Buenos Aires. Doon namin pinalaki ang aming mga anak. Doon ginanap ang mga kaarawan, ipinagluksa ang mga pagkawala at natutong tumanda ng magkasama. Kinabukasan matapos ang burol niya, nagising ako ng madaling araw, gaya ng nakasanayan. Nagluto ako ng 2 tasa ng kape, binuksan ang radyo sa mahina, at hindi ko na malayang tinawag siya. Esteban, gusto mo ba ng croissant o toast? Doon ko lang naalala, mag-isa na pala ako. Ang mga sumunod na araw ay parang nasa pagitan ng gising at panaginip. Nakaupo lang ako sa harap ng telebisyon, hindi naman nanonood, hawak-hawak ang malamig na tasa ng kape. Hirap akong magpalit ng damit. Napuno ng tuyong dahon ang hardin. Unti-unting nalalanta ang mga halaman, kasabay ng pagkalanta ko sa loob. Ang pagiging balo ay isang uri ng kawalan na tahimik, ngunit unti-unting inuubos ka. Nag-aalala ang mga anak ko. Si Natalia, ang panganay kong anak na babae, nakatira sa Palermo kasama ang asawa niyang si Julian at ang 2 anak nila, sina Martina at Tomas. Araw-araw niya akong tinatawagan. Ma, kumain ka na ba? Ininom mo ba yung gamot? Gusto mo bang dito ka sa amin sa weekend? Palagi akong nagsisinungaling. Oo, anak. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Pero hindi ako ayos. Masakit huminga. Masakit ang balat. Masakit ang mismong buhay. Isang hapon, nadapa ako habang palabas ng banyo. Wala namang malubha. Gas-gas lang. Pero nasabi ko ito kay Natalia. Parang kwento lang sa panahon. Tumahimik siya sa kabilang linya. Ma, ayokong ganyan ka. Umuwi ka na sa amin. Mag-isa ka. Ayokong may mangyaring masama sa iyo. Pero anak, sabi ko, ayokong maging pabigat. Pasanin. Ikaw ang nanay ko. Karangalan naming makasama ka. At doon nagsimula ang lahat. Sa mga sumunod na linggo, halos lahat, pamilya, kapitbahay, pati si Aling Rosa sa botika. Pare-pareho ang sinasabi. Ang swerte mo, Amalia. Hindi lahat may anak na gusto kang makasama. Mas magiging maayos ka roon, kasama ang pamilya. Ang mga apo mo magpapabata sa iyo. Maging ang doktor ko, si Doktor Moreno sinabi, Doña Amalia, ito po ang pinakamatinong desisyon. Sa edad ninyo mahalaga ang may kasama. Sino ba naman ako para kontrahin ang mga taong nagmamahal sa akin? Ibinenta ko ang bahay ko, ang bahay naming 2, kahit mas mababa pa sa tunay na halaga. Ipinamigay ko ang mga kasangkapan, mga halaman, mga larawan. Dinala ko lang ang mga libro ko, ilang litrato, ang makinang panahi, at isang kahon ng mga alaala. Walang halaga sa kahit kanino, kundi sa akin lang. Nang sabihin ko kay Natalia na tinatanggap ko ang alok niya, napaiyak siya sa telepono. Ma, hindi ka magsisisi. Simulaan to ng bagong yugto para sa ating lahat. Gabing yon, umupo ako sa may pintuan ng dati naming bahay, may hawak na tasa ng tsaa. Tinitigan ko ang punong lemon sa likod bahay, nakayuko na sa katandaan. Gaya ko. Naisip ko, siguro nga, panahon na para magsimulang muli. Iwan ang nakaraan. Naalala ko minsang sinabi ni Esteban sa akin, ang problema ay hindi ang pagtanda, Amalia. Ang problema, pag tinrato ka na para bang wala ka ng silbi.
Noon hindi ko pa gaanong naiintindihan. Ngayon, lubos na. Minsan, ang pinakamalalaking pagkakamali ay nanggagaling sa pinakamabubuting intensyon. Ang tumira sa anak mo ay tila, sa teorya, isang desisyong puno ng pagmamahal, isang bagong simula, isang suporta. Paulit-ulit ko yang sinabi sa sarili ko tuwing gabi, habang nanginginig ang kamay kong ipinapaloob ang mga libro sa kahon. Lahat sinasabi, ito ang tamang gawin. Siguro nga. Si Natalia, bilang isang mabuting anak, inayos ang lahat ng maayos at organisado. Si Julian, ang asawa niya, nilinis ang lumang mesa para gawing silid ko. Sina Martina 12 anyos at Tomas 8, gumuhit pa ng karatulang may nakasulat na, "Welcome, Lola." Ang lambing, ang ganda. Pero kasinungalingan, dumating ang araw ng paglipat, isang kulay abo at malamig na Sabado ng Abril. Nagpaalam ako sa Villa Devoto na parang may iniiwang bahagi ng kaluluwa. Niyakap ko ang mga kapitbahay sa sentro ng mga retirado. Huling sulyap ko sa punong lemon sa likuran, ang itinanim ni Esteban noong ipinanganak si Natalia. Kinuha ko ang isang tuyong sanga na parang isang sagradong alaala. Sumalubong sa akin ang Palermo, kasama ang ingay nito, mga bus na nagdo-double parking, mga asong nasa stroller at mga cafe na puno ng laptop. Isa na itong ibang mundo. Isang mundong hindi na akin. Niyakap ako ni Natalia ng buong init. Si Julian, masaya pang ibinaba ang mga bag ko. Lahat ay tila perpekto. Ang bago kong silid ay nasa likurang bahagi ng apartment, maliit, walang bintana. May skylight lang na nagbibigay ng maputlang liwanag, malamig, bihira. Tingnan mo ma, binilhan ka namin ng bagong kama at ergonomic chair, ani Natalia, may halong pagmamalaki. At yang cabinet, sayo lahat yan, dagdag ni Julian. Nagpasalamat ako, ngumiti, pero may kung anong kumunot sa loob ko. Ang amoy ng silid, sariwang pintura at bagong assemble na muebles, wala ni isa man lang nasa akin. Wala ni isang halaman, walang litrato, walang ilaw na may init, lahat bago, lahat kanila. Ako ang kailangang magkasya. Ang unang mga araw ay parang honeymoon. Iniimbitahan ako ni Natalia na tumulong sa kusina. Ma, ikaw pa rin ang pinakamasarap magluto ng milanesa. Si Tomas, hihilinging basahan ko siya ng kwento bago matulog. Ipinakita sa akin ni Martina ang mga guhit niya. Para kaming nasa eksena ng isang pelikula tuwing Linggo ng hapon. Naisip ko, kakayanin ko to. Kailangan lang mag-adjust, oras lang ang kailangan. Pero ang pag-a-adjust ay hindi lang tungkol sa paglipat ng tirahan, kundi sa pagtanggap ng bagong papel. Isang papel na hindi mo pinili, na walang nagpaliwanag sa'yo, at hindi mo pwedeng tanggihan nang hindi ka mukhang walang utang na loob. Pagsapit ng ikalawang linggo, hindi na ako tinatanong ni Natalia kung gusto kong tumulong sa pagluluto. Iniiwanan na lang niya ako ng listahan ng mga bibilhin sa grocery. Ma, pwede mo ba akong ipag-grocery? Nakaredy na yung cart. Noong una natuwa pa ako. Maganda ring makalakad-lakad sa Santa Fe. May dalang maliit na kariton, makita ang mga tindang prutas, batiin ang nagbebenta ng dyaryo, bumili ng alfajor gaya noong araw. Pero hindi nagtagal. Yung pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang ay naging tungkulin. Napansin ko kung paanong ang mga pabor ay unti-unting naging inaasahan. Ma, nakaluto ka na ba? May urgent meeting ako. Ma, pwede mo bang sunduin si Tomas sa eskwela? Late si Julian at may Zoom ako. Ma, kaya mo bang maglaba? Ang daming uniforme ng mga bata araw-araw, unti-unting nawawala ang sariling ritmo ko, napalitan ng schedule ng iba. Ako, na 30 taon, naging guro ng literatura sa high school, naging tagaluto, taga-plansa, taga-hatid, taga-sundo. Ako na laging available, walang sweldo, walang pahinga, walang nagtatanong kung kamusta na ba ako. Hindi ako nagrereklamo, pero gabi-gabi, sa tuwing isasara ko ang pinto ng silid kong walang bintana,
Tahimik akong umiiyak, minsan sa galit, minsan sa hiya. Kailan ako nawala sa sarili kong mundo? Isang Biyernes, habang hinihintay kong kumulo ang tubig para sa pasta, narinig kong may kausap sa telepono si Natalia. Oo, andito si Mama. Nakakatulong siya. Ang laking ginhawa. Napahinto ako. Nakakatulong siya. Hindi ako bisita. Hindi ako inang minamahal. Ako ay solusyon. Isang hindi binabayarang kasambahay. Isa na lang bahagi ng sistema. Sinubukan kong kausapin siya. Anak, minsan pakiramdam ko, istorbo na lang ako. Sagabal, mahuwag kang OA. Tinatrato ka naman namin ng may pagmamahal. Ano pa bang gusto mo? At yun ang pinakamasakit. Ang bitag ng pagmamahal. Kasi kapag lahat ay balot ng pagmamahal, nagkakaroon ka ng guilt sa tuwing gusto mong sumigaw. May kung anong tono sa boses nila na parabang ikaw pa ang mali. Na masyado kang maramdamin sa pagnanais ng kaunting espasyo, ng pakikinig, ng pahinga, mula sa pagiging laging nakatulong. Kinabukasan Linggo, habang naguhugas ako ng pinagkainan ng pamilya matapos ang tanghalian, lumapit si Julian. Nakangiti. Amalia, gusto mo bang linisin yung banyo ng mga bisita? May darating kasi kaming mga kaibigan. Napako ako. Tinitigan ko siya. Julian, ako ang lola ng mga anak mo. Hindi ako kasambahay. Napakamot siya. Napatawa ng pilit. Ay, huwag mo namang seryosohin. Sanay ka lang tumulong sa lahat. At doon ko naintindihan, ang problema ay hindi lang kung ano ang ginagawa nila sa akin, kundi kung ano ang pinayagan kong gawin nila. Ako ang nagbigay ng oras ko. Ako ang nagtago ng mga saloobin ko. Tinanggap ko na lang na tawagin akong OA. Naging dinakikita ako ng hindi ko namamalayan. At ang mas masakit, unti-unti ko nang pinaniniwalaan na normal lang yon. Nagsimula akong magbilang ng araw. Hindi takot ang nararamdaman ko. Kalungkutan. Kalungkutan sa pagbitiw ko sa lugar ko sa mundo. Kalungkutan sa pagpapalit ko ng hardin kapalit ng skylight. Sa pagpalit ng pangalan ko para sa isang papel. Dahil hindi na ako si Amalia Rojas, ang babaeng mahilig magbasa ng Benedetti habang umiinom ng kape sa pagitan ng mga pahina. Ako na lang ngayon ang lola na nakatira sa amin. At ang pinakamasaklap, wala ni isa ang nakapansin. Tumingin ako sa salamin at hindi ko na makilala ang ekspresyon ko. Ang babaeng nakayuko ang likod, may mantsa ang apron at mahina ang boses. Nasaan na si Amalia na bumibigkas ng tula sa mga programa sa paaralan? Yung nag-oorganisa ng merienda kasama ang mga kaibigan sa terasa? Yung naglalakad sa Plaza Irlanda na suot ang kanyang sombrero? Unti-unti siyang nawawala. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa paulit-ulit na pagsuko. Ang kabaligtaran ng kalayaan ay hindi bilangguan. Ito ay pagiging di nakikita. Isang araw habang walis ako sa kusina, naalala ko ang isang linyang nabasa ko noon sa isang magasin habang nagtuturo pa ako. Ang lugar na inuukupa mo sa buhay ng iba ay nakadepende sa kung ano ang kaya mong tanggapin. At masyado na akong maraming tinanggap. Pero hindi ko pa alam noon, isang tawag mula sa nakaraan ang magpapaliyab ng apoy na gigising sa akin. May mga bagay na tila maliit lang, pero unti-unting inuubos ang kaluluwa mo. Ang kwarto ko, yung silid na walang bintana, naging perpektong refleksyon ng kung anong nangyayari sa loob ko. Malinis, oo. Bagong kasangkapan, oo. Pero wala ng hangin, wala ng kaluluwa, at wala na ang anino ng sarili ko. Tuwing humihiga ako sa gabi, ang tanging tanaw ko ay isang puting rektanggulo sa kisame kung saan pumapasok ang maputlang liwanag. Walang huni ng ibon, walang ingay mula sa kalye. Wala man lang amoy ng kape sa umaga. Tanging katahimikan. Tanging pagkakakulong. Isinama ko sa paglipat ang makinang panahi ko. Isang Vernina na kasama ko ng mahigit 40 taon. Balak kong ilagay ito sa isang mesa sa tabi ng dingding, pero si Natalia,
na may typical niyang ngiti. Ang sabi, "Ma, wala nang espasyo. Siguro pwede mong itabi muna sa closet." Iniligpit ko ito. May dala rin akong kahon ng mga litrato ni Esteban. Naisip kong isabit ang isa sa pader, pero si Julian mahinahong nagsabi, "Mas mabuting wag na lang siguro, ma. May nakaset up na kaming dekorasyon. Gusto naming panatilihing minimalist. Gets mo?" Wala akong sinabi. Inilagay ko na lang ang mga litrato sa drawer ng nightstand. Isinara ko ang drawer. At sa pagsarang yon, parang unti-unti ko ring isinara ang mga bahagi ng sarili ko. Sa loob ng mahabang panahon, pinaniwala ko ang sarili kong kailangan ko lang talagang mag-adjust. Natural lang na mahirap sa simula, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero hindi pala yon ang totoo. Hindi ito dahil sa pangungulila. Ito'y pagkawala. Nawala sa akin ang karapatang pumili kung kailan ko bubuksan ang bintana, makinig sa musika ko, o kung ano ang kakainin ko. Pati ang balitang pinapanood ko, yung gusto nila. Araw-araw akong gumigising ng 6:30 para ipaghanda ng almusal ang mga bata. Si Tomas, gusto niya palaging may mainit na tsokolate. Si Martina naman, tostang tinapay na may palaman. Ako, sanay akong uminom ng mate habang kumakain ng tinapay na ako mismo ang gumawa. Doon sa sarili kong tahanan. Ngayon, ni hindi ko na kayang ihanda yon. Habang nagbibihis sila, naghuhugas na ako ng pinggan. Pag-alis nila papuntang eskwela, walis ako ng walis sa buong bahay. Sa kalagitnaan ng umaga, lumalabas ako para mamili gamit ang listahang iniwan ni Natalia sa ref, nakakabit sa magnet. Huwag kalimutan ang brown rice. Tandaan mo si Julian ay walang gluten. Sa simula, nagustuhan ko ang pagiging abala. Binigyan ako nito ng kunwaring pakiramdam na ako'y may silbi. Pero kalaunan, naunawaan kong hindi lang oras ko ang kinukuha, kundi ang pagkatao ko na mismo ang unti-unting pinapalitan. Isang Martes, habang nag-aayos ako ng mga damit sa kwarto ng mga bata, napansin ko ang isang larawan na nakakabit sa refrigerator gamit ang magnet. Isa itong pagguhit ng maliit na bahay, may mga puno, isang aso, at isang figurang may apron. Sa ibaba, nakasulat, Lola Amalia, ang nag-aasikaso ng lahat. Napatingin ako sa katagang iyon, ang nag-aasikaso ng lahat. Yun na ba ako ngayon? Yun na lang ba ang natira sa pagkatao ko? Nang subukan kong magtakda ng mga hangganan, tila may tumambad na pader, isang hindi nakikitang hadlang. "Ma'am, kung may kailangan ka, sabihin mo lang," sabi ni Natalia. Pero nang sabihin ko nga, ang sagot nila, "Ayan ka na naman, pero may lahat ka na, inaalagaan ka namin, may tirahan ka, may pagkain ka, huwag ka namang OA." Ang ganitong klaseng pagmamahal, yung sinusukat sa mga bagay, yun ang pinakamasakit. Hindi siya humahampas ng malakas, pero unti-unti kanyang inuubos. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na araw, lakas loob kong sinabi, "Natalia, pakiramdam ko wala na akong espasyong para sa sarili ko." Tumingin siya mula sa kanyang cellphone, napabuntong hininga at sinabing, "Ma'am, wag mong sinasabi yung mga ganyan. Parte ka ng pamilyang to. Paano mong nasasabing wala kang espasyo?" At bumalik siya sa pagtingin sa kanyang screen. Ang kwartong yon na walang bintana, hindi na lang basta kwarto. Isa na itong matalinghagang pagsasalarawan ng lahat ng nangyayari sa akin. Buhay pa ako, oo. Pero wala nang direktang liwanag, humihinga pa. Pero parang wala nang sariling hangin. Isang hapon, ginusto kong muling magbasa ng libro. Umupo ako habang hawak ang isang kopya ng aklat ni Eduardo Galeano na nadala ko pa mula sa bahay. Pero hindi ako makapag-concentrate. Tuwing sisimulan ko, may hihingi ng kung ano-ano. "Ma'am, pwede mong sabihing maligo na si Tomas? Pwede mo ba akong tulungan sa pagluluto ng kanin? Pwede mo bang hintayin ang tubero habang pumunta ako sa bangko?" Unti-unti kong naramdaman na hindi na akin ang oras ko. Pati katahimikan ko, hindi na rin akin. At kapag wala ka ng sariling espasyo para mag-isip,
unti-unti kang nawawala. Hindi mo kailangang may rehas para maramdaman mong para kang nakakulong. Minsan, sapat na ang alisin nila ang karapatan mong isara ang pinto at manahimik. Ang pinakamasakit ay hindi ang mga hinihingi nila sa akin, kundi kung paano nila ito hinihingi, na para bang normal lang, na para bang wala akong karapatang tumanggi. Wala namang masamang intensyon, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ito masakit. Minsan, nauupo ako sa kama't iniisip kung ako ba'y nagiging makasarili, kung dapat ko na lang bang tanggapin kung anong meron ako. Kasi nga naman, may tirahan, may pagkain, may mga apo kong kaibig-ibig, may bahay na may heater. Pero anong kapalit? Isang gabi, napanaginipan kong nasa dati naming bahay ako, sa Villa Devoto. Nasa terasa ako, nagsasampay ng labada habang si Esteban ay nagbabasa ng dyaryo. May mga halaman, may liwanag. Pagmulat ng mata ko, umiiyak ako. Hindi dahil kay Esteban. Umiiyak ako dahil yung babaeng na panaginipan ko, wala na siya. At saka may nangyari, isang bagay na bumago ng lahat. Hindi ito malaking revelasyon. Hindi ito sigaw. Isa lang itong pangkaraniwang eksena na posibleng hindi mapansin ng iba. Katatapos ko lang magwalis sa pasilyo, nang marinig kong nagsalita si Julian mula sa sala. Nasaan na yung babae? May sumagot mula sa kusina. Siguro may inaasikaso na naman. Lagi naman siyang may ginagawa. Yung babae. Ni hindi na nila binabanggit ang pangalan ko. Yung babae. Umupo ako sa gilid ng kama, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, may malinaw akong naisip. Hindi pwedeng ganito na lang. Ang isang babae naupo sa katahimikan ng hindi namamalaya ng iba. Gabi ring yon, hindi ako nakatulog. Tinitigan ko lang ang skylight, ang inutil na puting parisukat na yon. At nagpasya akong sa kung anong paraan, hahanap ako ng paraan para muling makapagbukas ng bintana. Totoo, manipis lang ang linya sa pagitan ng pagtulong at pagiging ginagamit. Sa simula, hindi mo ito mapapansin. Pero pag na-realize mong ganun na nga, nasa kabilang panig ka na. Sa mga unang buwan, lahat ng ginagawa ko ay pinahahalagahan. Salamat, Mom, sa tanghalian. Ano na lang ang gagawin namin kung wala ka? Isa kang santa. Pero unti-unti, ang mga pasasalamat na yon ay naglaho, naging mga tahimik na inaasahan. Ako ang nagluluto, nagwawalis, nag-aalaga, palagi. At ang pinakamaselan sa lahat, ni minsan, wala talagang nag-utos. Hindi nila ako tinanong. Inaakala nilang gagawin ko. At kapag hindi ko ginawa, may kakaiba sa hangin. Isang uri ng katahimikan na hindi mo maipaliwanag. Isang Miyerkules halimbawa, nagpasya akong hindi magluto. Masakit ang likod ko at may migraine ako. Bandang 12:40, tumingin sa akin si Natalia at nagsabing, "May nakahanda ba?" Ang sagot ko, "Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon." Napabuntong hininga siya. "Sige, magpapadeliver na lang ako. Pero ipaalam mo kay Mom na may inaasikaso tayo ngayon." Ni hindi niya ako tinanong kung okay ba ako. Wala siyang inalok na tsaang pampakalma, ni hindi man lang niya sinabi, "Magpahinga ka muna." Basta na lang siyang nag-click sa telepono at umorder ng pagkain. Nang hapon ding iyon, habang nagsusulat ang mga bata ng kanilang mga takdang aralin, umupo akong mag-isa sa maliit na balkonaheng katabi ng laundry room. Naalala ko kung paano nila ako itrato noon sa paaralang pinagtrabahuhan ko sa loob ng 30 taon. Naalala ko ang dati kong mga estudyante, ang mga yakap nila, kung paano nila ako binabati kapag nakikita ako sa kalye. At naisip ko, paano ko nga ba naabot ito? Dahil hindi na ako ina, hindi na ako lola, hindi na ako si Amalia. Ako na lang ang taga-ayos ng lahat. Noong buhay pa si Esteban, may kasunduan kami. Ako ang nagluluto, siya ang naghuhugas ng pinggan. Kapag ako ang nagsampay, siya ang nagplantsa. Salitan kami noon, nag-aalaga sa isa't isa, may respeto sa isa't isa. Pero ngayon, lahat ay umiikot sa iba, sa mga schedule nila, sa mga pangangailangan nila, sa mga biglaang aberya nila. At ang anumang kagipitan ko, kailanman ay hindi naging prioridad.
Minsang nagkasakit si Tomas, may lagnat, sipon, at hindi mapakali. Inalagaan ko siya buong gabi. Kinuha ko ang temperatura niya kada 2 oras. Nilagyan ko ng malamig na bimpo ang noo niya. Kinaumagahan, sinabi ko kay Natalia, hindi yata dapat pumasok si Tomas sa eskwela ngayon. Sumagot siya nang hindi man lang lumingon mula sa kanyang notebook. Hindi siya pwedeng maiwan sa'yo. May importante akong meeting. Importante. Para bang ang nararamdaman ko ay walang halaga. Para bang wala na akong ibang silbi kundi maghintay ng utos. Tinanggap ko na naman, gaya ng nakasanayan. Pero ng araw na yon, tahimik akong umiyak habang naghahanda ng almusal. Hindi dahil sa pagod, hindi rin para kay Tomas, para sa sarili ko. Dahil naramdaman kong pati karapatan kong magpahinga, hindi na akin. Hindi naman dahil sobra ang hinihingi nila. Ang masakit ay yung hindi man lang nila ako tinatanong kung gusto ko ba talaga. Isang araw, habang naghahapunan ng buong pamilya, naglakas loob akong magsalita. Si Martina, ang panganay, buong araw nakadikit sa cellphone. Kinausap ko siya ng mahinahon. Marty, anak, baka pwede mong ibaba muna yung phone mo. Tingnan mo, napapagod na ang mata mo. Tumingin sa akin si Julian na may ngiting hindi naman totoong ngiti. Iba-iba naman ang diskarte ng bawat pamilya, di ba? At si Natalia, sumabat na may tinig na parehong matamis at matalim. Ma'am, nagbago na ang panahon. Hindi mo na talaga naiintindihan ang ganitong teknolohiya. Napatahimik ako. Ano pa nga ba ang sasabihin ko? Na nagbabasa rin ako. Na nagre-research din ako na mas marami pa akong karanasang magpalaki ng bata kaysa sa kanilang lahat na pinagsama-sama. Pero nilunok ko na lang ang sagot ko. Gaya ng paglunok ko sa lahat ng bagay mula noong dumating ako. Nang gabing iyon, habang isinasara ko ang pinto ng kwartong walang bintana, ramdam kong unti-unti akong nawawala. Parang kandilang pinatay ng hangin pero hindi pa tuluyang nauupos. Isa na lang akong kumikislap na apoy, mahina, manipis. Nagsimula na akong mahirapang matulog. Gigising ako sa gitna ng gabi, kung minsan ay mabilis ang tibok ng puso. Kung minsan naman may buhol sa sikmura. 3:00 ng umaga, makikita ko ang sarili kong nakaupo sa kama, nakatitig sa puting rektanggulo sa skylight. Sino na ba ako? Isang tanong na paulit-ulit. Isang araw, noong akala ko'y hindi na ako lalong lulubog pa, may nangyaring tumarak sa akin ng buong lalim. Naghahanda kami para sa kaarawan ni Martina. 15 tao ang inaasahang darating. Ako na mismo ang nag-alok na gumawa ng brigadeiros at pionono. Habang nasa kusina ako, nangangawit ang likod, pumasok si Julian at nagsabi, Amalia, pwede mong linisin yung guest bathroom mamaya? Huminto ako sa paghalo ng tsokolate. Tiningnan ko siya. Julian, lola ko, hindi ka tulong. Tiningnan niya ako na para bang may sinabi akong kahindik-hindik. Ay sorry, akala ko okay lang sa'yo. Kasi palagi mo naman ginagawa lahat. Tumusok sa dibdib ko ang linyang yon. Palagi mo naman ginagawa lahat. At doon naging malinaw ang lahat. Hindi ako tinutulungan. Ginagamit na pala ako. Kapag naging kaginhawaan na lang ang pagmamahal, nagiging optional na lang ang respeto. Gabi yon, matapos makatulog ang lahat, naiwan akong mag-isa sa lababo, naghuhugas ng pinggan. Halos hating gabi na. Parang batong mabigat ang mga paa ko. At ang likod ko, masakit na parang tumakbo ako ng isang buong marapon. Pinatay ko ang gripo, sumandal sa lababo, at umiyak. Umiyak ako sa paraang matagal ko nang hindi nagawa. Huling beses siguro noong burol ni Esteban. Umiyak ako para sa lahat ng iniwan ko. Sa maliit kong bahay, sa mga halaman ko, sa silid panahian, kung saan nagtuturo ako sa kapwa retirado, sa book club, sa kalayaan ko. Pero higit sa lahat, umiyak ako dahil hinayaan kong mabura ako. Dahil ang pinakamasaklap na paraan ng pagkawala ay hindi ang makalimutan mo kung sino ka, kundi ang hayaang ibang tao ang magdesisyon para sa'yo, araw-araw. Hindi nila ako pinatahimik. Ako ang nagpahintulot. Ako ang humakbang palapit sa dulo hanggang sa tuluyan akong mahulog. Isang umaga, naghanap ako ng panulat sa isang drawer. Sa halip,
Natagpuan ko ang lumang kwaderno ni Esteban. Doon niya sinusulat ang mga ideya para sa mga kwento niya noon. May isang pangungusap na naka-underline. Maaaring ginto ang hawla, pero hawla pa rin ito. Para akong sinampal sa kaluluwa, dahil yun mismo ang kinalalagyan ko. Isang komportableng kulungan. Moderno, maayos, praktikal, pero walang susi at wala na ring sariling kagustuhan. Minsan, hindi sumisigaw ang tadhana, bulong lang ito. At ang bulong na iyon ay dumating sa anyo ng isang tawag. Karaniwang hapon lang yon. Nasa kusina ako gaya ng dati. Katatapos ko lang maghanda ng tanghalian at pinupunasan ko ang countertop nang tumunog ang cellphone ko. Hindi kilalang numero. Sandali akong nag-alinlangan, pero may kung anong kutob ang nagtulak sa akin na pindutin ang berdeng button. Amalia Rojas. Ako po ito. Hello, Amalia. Si Cecilia ito mula sa community center sa Villa Devoto. Ewan ko kung naalala mo pa ako. Huminto ang tibok ng puso ko ng isang segundo. Siyempre naalala ko. Si Cecilia ang isa sa mga naging tagapag-ugnay ng Adult Literacy Program kung saan nagturo ako ng higit sa 10 taon. Magkasama kaming tumulong sa mga matatandang gustong matutong bumasa sa unang pagkakataon sa buhay nila. Cecilia, anong sorpresa to? Kumusta ka? Ayos lang naman, sa kabuuan, pero malungkot ang dahilan ng tawag ko. Naalala mo ba si Don Elias? Naupo akong hindi ko namamalayan. Si Don Elias, isa sa mga estudyanteng pinakapiнаhalagahan ko. Pumasok siya sa workshop noong 70 na siya. Hindi siya natutong bumasa noon. Sabi niya, gusto raw niyang maintindihan ang mga sulat ng apo niya mula sa Espanya. Oo, anong nangyari? Pumanaw na siya ilang araw na ang nakalilipas, pero bago siya nalagutan ng hininga, hiniling niyang tawagan ka namin. Sabi niya, literal mong binago ang buhay niya. Hindi ako nakapagsalita. Tanging hininga ko lang ang naririnig ko, parang sariling echo. May iniwan siyang sulat para sa'yo. Gusto mo bang basahin ko? Sige, pakiusap. Nabasag ang tinig ni Cecilia habang nagsimula siyang basahin. Mahal kong Guro Amalia, salamat sa pagtuturo sa akin kung paanong basahin ang sarili kong pangalan. Salamat sa pagtuturo mo sa akin na hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Ngayon nababasa ko na ang mga kwentong ipinadadala ng apo ko. Pakiramdam ko'y buo na akong tao. Hindi ka lang guro, ikaw ay ilaw. Sa walang hanggang pagmamahal. Elias, tinakpan ko ang bibig ko ng isang kamay. Umiyak ako, hindi mapigil, hindi na matigil. Pero hindi dahil sa lungkot. Umiyak ako dahil may isang taong nakaalala sa akin. Dahil sa isang sulok ng mundo, buhay pa pala ang bersyon ng sarili kong akala ko'y tuluyan nang nawala. Hindi ako umiyak para kay Elias, umiyak ako para sa sarili ko. Dahil siya, namatay na may pasasalamat sa puso, habang ako'y buhay pa, pero patay na sa loob. Ang tawag na yon, nagpagliyab ng apoy sa dibdib ko. Isang apoy na ni ang puting skylight, ni ang mga gawaing bahay, ni ang mga mapagmataas na tingin ay hindi kailanman tuluyang nakapatay. Gabing yon, habang nanonood ng serye ang iba sa sala, ikinulong ko ang sarili ko sa kwartong walang bintana. Binuksan ko ang lumang kwaderno kung saan isinusulat ko ang mga alon-alon kong naiisip, yung kwadernong walang nakakaalam na pag-aari ko. Isinulat ko, ako pa rin si Amalia Rojas, buhay pa rin ako. Kailangan ko lang itong maalala. At mula noon, nagsimula akong mapansin ang mga bagay na dati tila hindi ko nakikita. Hindi lang ang mga gawaing iniaatang sa akin, kundi ang mga salitang unti-unting nagbura sa pagkatao ko. Ma'am, tulungan mo kami rito? Ama, ikaw na nasa bahay. Ginagawa mo rin itong mga ganito, di ba? Pwede kang magluto ng masarap? Hindi yon pagtulong. Isa yung paraan para panatilihin akong abala, nang hindi kailanman tinatanong kung gusto ko bang maging abala. At dahil sa takot na makasagabal, patuloy akong sumunod. Pero ngayon, may binhi na ako. Isang tinig sa loob na bulong ng bulong.
Hindi pa huli para bawiin ang mga bagay na hinayaang mawala. Ilang araw pagkatapos noon, pauwi kami mula sa paghatid kay Tomas sa paaralan. Umupo kami sa plaza, mainit ang hapon, ang mga puno ng dilaw na dahon. Kumakain si Tomas ng alfajor habang pinagmamasdan ko ang mga batang tumatakbo. At bigla siyang nagtanong, "Lola, naging guro ka ba?" "Oo, anak. Totoo yung nagturo ka sa mga matatanda kung paano bumasa?" Tiningnan ko siya. May tsokolate sa gilid ng labi niya. "Oo, sa maraming taong hindi man lang kayang basahin ang sarili nilang pangalan. Bakit hindi mo na ginagawa ngayon?" Nilunok ko ang laway ko. Dahil nakalimutan kong kaya ko pa pala. "At hindi ka ba pwedeng bumalik?" Ang tanong niyang, "Yon, parang sampal na malambing." Isang 8 taong gulang ang nagpapaalala sa akin na pwede pa akong bumalik. Ngumiti ako sa kanya. Baka nga pwede, baka panahon na. Gabing yon, napanaginipan ko ulit si Esteban. Nasa isang tindahan kami ng libro, napapalibutan ng mga estante. May tinuturo siyang librong may pulang pabalat. Tiningnan niya ako gamit ang pamilyar niyang banayad na tingin, yung tinging alam mong kaya mo. Pagkagising ko, mabilis ang tibok ng puso ko, pero payapa ang loob at doon ako nagpasya. Magbabalik ako sa pagtuturo, sa pagiging ako, sa pamumuhay. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung kailan, pero alam kong gagawin ko ito. Ang pinakamalalalim na desisyon ay ipinapanganak sa katahimikan. Hindi nila kailangan ng pahintulot, ang kailangan lang ay tapang. Kinabukasan, habang abala ang mga bata sa paggawa ng takdang aralin at si Natalia ay nasa isang video call, tinawagan ko muli si Cecilia. "Say, si Amalia ito. Gusto ko nang bumalik sa pagtuturo, sa pagtulong, sa pagiging buhay." Sa kabilang linya, isang saglit ng katahimikan. At pagkatapos, "Anong saya, Amalia? Hinihintay ka lang namin." Akala natin ang pinakamahirap ay ang magdesisyong baguhin ang sariling buhay. Pero hindi. Ang tunay na mahirap ay ang panindigan ng desisyong iyon sa harap ng mga taong pinakamamahal mo. Hindi. Pero ako ang nawala. At ngayon, gusto kong matagpuan muli ang sarili ko. Tiningnan niya ako na parabang hindi niya ako kilala. "Paano na ang mga bata at lahat ng ginawa namin para sa'yo?" Ang kakulangan ng pagmamahal ay minsang bunga ng labis na pagmamahal sa sarili. Hindi laging sinasalubong ng palakpakan ang kalayaan. Minsan, tinatagumpayan ito sa gitna ng pagtutol. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang kampanya ng emosyonal na sabotahe. Nakabalat kayo bilang pag-aalala. "Ma-74 ka na. Paano kung matumba ka? Paano kung may mangyari sa'yo? Hindi ka ba malulungkot? Anong sasabihin ng pamilya? Iisipin nilang pinabayaan ka namin." Sa simula, mapagpasensya akong sumagot. Pero habang lumilipas ang oras, naunawaan kong hindi nila ako inaalagaan, pinipigilan nila ako. Isang araw sinabi sa akin ni Julian, "Doña Amalia, pag nawala kayo, magigiba ang bahay nato. Kayo ang tumutulong sa amin sa lahat. Hindi namin kakayanin ng kami lang." Tinitigan ko siya sa mata. "Kakayanin ninyo. Kinaya ninyo bago ako dumating. Kakayanin ninyo rin pagkatapos kong umalis." Sa araw na iyon ko naintindihan. Ako pala ang tahimik na haliging sumusuporta sa kanilang kaginhawaan. Na ang mga maliliit kong tulong ay mga haliging hindi nakikita, pero siyang pumipigil sa pagguho ng bahay, kapalit ng sarili kong buhay. Isang gabi, niyakap ako ni Martina, ang apo ko, bago matulog. "Bakit mo gustong umalis, Lola? Hindi ba kami sapat?" Hinaplos ko ang kanyang buhok ng may lambing. "Dahil para mahalin mo ng buong buo ang iba, mahal ko, kailangan mo munang mahalin ang sarili mo." Sabay kaming umiyak, pero hindi ako nagbago ng isip. Hindi ko kailangan ang pahintulot niya. Ang kailangan ko ay ang sarili kong pahintulot. Nang sa wakas, ay pinirmahan ko ang kontrata sa apartment. Doon na sumabog ang huling bagyo. Pumasok si Natalia sa kwarto ko nang hindi kumakatok. "Nagparenta ka nang hindi mo man lang sinabi sa amin."
May karapatan akong magpasya para sa sarili kong buhay. Pero magkasama tayo sa bahay, apektado kaming lahat. Doon ako sumabog. Kalma, pero matatag. Sa loob ng ilang buwan, apektado rin ako sa lahat, pero walang nagsabi. Ang tanong lang palagi, ayos ka lang? Pero ang totoo, inaasahan lang nilang magluto ako, maglinis, at alagaan silang lahat. Ngayon lang ako gumagawa ng isang bagay para sa sarili ko. Umupo si Natalia sa gilid ng kama. May luha sa mga mata niya. Hindi ko maintindihan, hindi ba naging mabuti kami sayo? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Tinuring na iyo akong isang kapaki-pakinabang na ina, hindi bilang isang tao. Hindi na ako, naging tungkulin na lang ako. Tumahimik siya at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam ko, tunay niya akong pinakinggan. Sa mga sumunod na araw, naging isang emosyonal na labanan ang lahat. Pinaramdam nila sa akin ang pagkakasala. Nalulungkot ang mga bata. Hindi mo pinahahalagahan ang ginawa namin para sa'yo. Iniiwan mo kami. Ang pinakamasakit, ang pagiging makasarili mo. Pero may isang pangungusap na narinig ko noon sa isang talakayan tungkol sa sikolohiya na naging sandigan ko. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi pagiging makasarili, ito ay pagkalinga sa sarili. Isang hapon ng Sabado, tinawagan ko si Marcos, ang panganay kong anak na nakatira sa Rosario. Marcos, kailangan ko ng pabor. Tulungan mo akong humanap ng moving company. Ha? Aalis ka na? Sigurado ka ba? Mas sigurado pa kaysa dati. Ma, ayos pa ba ang pag-iisip mo? Doon ko naintindihan ang lalim ng pagkiling. Na ang isang matandang babae na gustong mabawi ang kanyang kalayaan ay tila kabaliwan para sa iba. Mas malinaw pa ang isip ko ngayon kaysa kailanman, anak. Pinipili ko ang sarili ko. Tumawag ako ng tahimik. Minsan, ang pinakamatinding revolusyon ay ang sabihing, tama na. Ang huling linggo ko sa bahay ay isang halo ng damdamin. Gumuhit ang mga bata ng mga paalam na karatula. Patuloy pa ring sinusubukan ni Natalia na kumbinsihin ako. Si Julian, halos hindi ako kinakausap, pero nanatili akong matatag. Gabi-gabi, mas mahimbing ang tulog ko. Sa araw ng paglipat, habang inaakyat sa truck ang mga kahon ko, naramdaman kong unti-unting bumalik ang bigat ng bawat gamit. Ang makinang panahiko, ang mga libro, ang mga litrato, lahat ng sa akin, lahat ng nagpapaalala kung sino ako. Yumakap sa akin si Natalia ng mahigpit at humagulgol. Ako rin. Pero ibang luha na yon. Hindi luha ng pagkatalo, kundi luha ng muling pagsilang. Hindi laging masakit ang kalayaan. Minsan ito ay ginhawa. Walang kasiyahan, walang formal na pamamaalam, kundi isang matandang babaeng, matapos ibigay ang lahat, ay naglakas loob na sabihing, ngayon, akin naman. Hindi malaki ang bago kong apartment, isang studio na may mga malinaw na pader at maliit na balkonahe na nakatanaw sa isang tahimik na kalye sa Villa del Parque. Wala itong marangyang gamit, minimal lang ang kusina at ang shower ay halos hindi mainit. Pero nang buksan ko ang pinto gamit ang susi sa kamay ko, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang pakiramdam ng pag-aari, kalayaan, at hangin. Sa unang araw, natulog ako hanggang 10:00 ng umaga nang walang alarm clock, walang yabag sa pasilyo, walang pinggan na kailangang hugasan. Naghanda ako ng mate, umupo sa balkonahe na may hawak na libro, at pinanood ang pagsikat ng araw na hindi humihingi ng pahintulot. Umiiyak ako muli, ngunit ngayon ay dahil sa ginhawa. Sa loob ng 1 linggo, nagkaroon na ako ng routine. Gumigising ako ng maaga, naglalakad ng mahinahon sa paligid ng plaza, nagbabreakfast habang nagbabasa ng dyaryo, at bumabalik sa community center 2 beses sa 1 linggo para magturo. Ang mga estudyante ko ay matatandang katulad ko, lalaki at babae na sa iba't ibang dahilan ay hindi kailanman natutong bumasa. Ngayon, binigyan ko sila ng mga letra at sila naman ang nagbalik ng buhay sa akin. Isang hapon, sinabi sa akin ni Rodolfo, "Guro,
Kapag nakakabasa ako ng bagong salita, para bang may ilaw na sumisiklab. Ngumiti ako at sinabi, "Ako rin." Nag-enroll ako sa isang painting workshop. Bumalik ako sa book club. Nagsimulang lumabas tuwing Sabado kasama ang isang walking group. Nangahas pa ako sa mga maiikling biyahe, weekend getaway sa Colonia, Tigre at Lujan. Minsan nararamdaman ko ang pag-iisa. Oo, totoo ang kalungkutan, pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ito ay kalulungkot na pinili ko, hindi ipinilit. At doon nagmumula ang buong pagkakaiba. Kapag pinipili mo ang sarili mo, nagbabago ang lahat. Maging ang hangin ay tila mas mabigat o mas magaan. 3 buwan ang lumipas, isang maliit na himala ang nangyari. Tumawag si Natalia, hindi para makipagtalo, kundi para humingi ng tawad. Marami akong napag-isipan. Sa tingin ko hindi kita naayos tratuhin nung kasama ka namin. Ang kanyang mga salita ay mahina, ngunit totoo. Hindi naman kasi yung wala kaming pagmamahal sa'yo, pero nasanay kami na palaging nandiyan ka para sa lahat at hindi iyon patas. Ramdam ko ang isang bagay sa loob ko na unti-unting humihinga ng maluwag. Salamat sa sinabi mo, anak. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin niyan. Pwede ba kaming bumisita sa'yo sa linggo? Namimiss ka na ng mga bata. Siyempre, pero ngayon ako ang bahala sa menu. River at ako rin. Ang pagbisita nila ay kakaiba sa mga naranasan namin noon. Dumating sila na may dalang crescent moon bread at mga bulaklak. Hindi nila inaasahan na magluluto ako. Wala silang hinihingi. Gusto lang nilang makasama ako. Umupo kami sa maliit kong balkonahe, magkakasiksikan habang umiinom ng mate. Sinabi ni Tomas na natutunan niyang maghanda ng scrambled eggs. Sabi ni Martina, tutulungan na niya sa labada at niyakap ako ng mahigpit ni Natalia bago siya umalis. Salamat sa pagtuturo sa amin, kahit pa mula sa malayo. Minsan, mula lamang sa sariling kalayaan mo, matututuhan ng iba kung paano magmahal ng tunay. Isang hapon, pauwi mula sa painting workshop, nakilala ko si Elena, isang babaeng tila walang sigla, bago sa reading group. Sabay kaming umupo sa break habang umiinom ng tsaa. Lumipat ako sa bahay ng anak ko matapos akong maging balo. Pero hindi ito naging ganoon kaganda, tulad ng inaasahan ko. Wala nang ibang sinabi pa. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi, "Naiintindihan kita. Naranasan ko rin yan." Nagsimula kaming magkwentuhan. Ikinuwento ko sa kanya ang aking buhay, ang magaganda, ang mahirap, at ang bago kong yugto. Pinanood ko siyang makinig ng may halong sakit at pag-asa. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang nawala sa akin at muling nakuha. Ang lakas. Naging kaibigan ko si Elena at kalaunan ay naging kasama ko sa paglalakbay. Nagsimula siyang maghanap ng sariling lugar, ng pag-alala kung sino siya. Ang makita siyang muling isinilang ay parang panonood sa sariling kwento mula sa labas, at naunawaan ko ang isang bagay na simple pero malawak. Ang aking kwento ay maaaring magbigay inspirasyon. Ang isang babaeng may sariling tinig ay hindi problema. Siya ay isang tahimik na revolusyon. Lumipas ang 6 na buwan, hindi na sumasakit ang likod ko. Tumayo ako ng tuwid, tumawa ng buong puso. Nabawi ko ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa bahay. Ang karapatang maging sentro ng sarili kong kwento. Mas nirerespeto ako ng mga anak ko, mas nakikinig ang mga apo ko, at mas pinapatawad ko ang sarili ko. Minsan tumawag si Julian at nagtanong, "Paano mo nga ba napapamahalaan ang sarili mo, Amalia?" Sa mga bata, parang nalulunod kami. Binigyan ko siya ng ilang payo, pero sinabi ko rin, ngayon, ginugugol ko ang oras ko kung paano ko gusto, hindi kung paano hinihingi ng iba. Tumahimik siya sandali, saka napailing na may halong tawa. Kailangan ko rin siguro subukan yan. Minsan tinatanong ako kung nagsisisi ba ako sa pag-alis. Ang totoo, hindi ako umalis, niligtas ko ang sarili ko. At kung naririnig mo ito at nararamdaman mong nawawala ka, ginagamit, o hindi nakikita, gusto kong malaman mo ang isang bagay.
Hindi pa huli ang lahat. Hindi kailanman huli. Hindi mahalaga kung ikaw ay 60, 70 o 80 taong gulang. Hindi mahalaga kung sinasabi nila na sapat na ang nagawa mo. Ang mahalaga ay buhay ka pa, at hanggat buhay ka, may karapatan kang pumili. Piliin mo ang iyong oras, piliin mo ang iyong kapayapaan, piliin mo ang iyong pangalan, dahil hindi tayo ang lola na tumutulong lang o ang ina na nananatili sa likod. Kumpleto tayo bilang mga babae, may kasaysayan, may tapang, may dignidad, at iyon ay hindi kailanman mawawala. Ang tunay na kalayaan ay walang edad, at kapag bumalik ito, pakiramdam mo ay parang huminga ka ng unang beses sa iyong buhay. 1 linggo matapos ang tawag kay Cecilia, matapos muling maramdaman na ako'y may silbi, tunay na silbi, hindi bilang isang tagapag-alaga ng emosyon. Umupo ako sa sofa sa may kainan, may hawak na piraso ng papel. Isang patalastas ng paupahang studio apartment sa Villa del Parque. May balkonahe, malapit sa community center, walang kapritsyo, pero akin. Pumasok si Natalia sa sala, hawak pa rin ang kanyang laptop. Anong tinitingnan mo, ma? Itinaas ko ang aking paningin at sinabi ko sa abot ng linaw na kaya ko. Babalik na ako sa pamumuhay mag-isa. Nakipag-usap na ako sa isang ahente ng real estate. Naghahanap ako ng apartment na malapit sa sentro. Katahimikan. Napahinto siya. Ano? Anong sinasabi mo? Ang narinig mo, Natalia. Lilipat na ako. Kailangan ko nang mabawi ang aking espasyo. Ibinaba niya ang kanyang laptop sa mesa. Napuno ng kung anong damdamin ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung galit, takot, o pagkadismaya. Pero bakit? May nagawa ba kaming mali?